Sabi nga ni Einstein, curiosity leads to understanding. At yun na nga, nang dahil sa palpak na pagre-repaint ko ng front decorative cover ng aking motor, ay doon ko na-realize na hindi talaga lahat ng bagay ay kaya nating gawin. But despite all of that, lahat naman ng problema ay nagagawan ng paraan. Tapos na nating maliha yung ating front decorative cover. Ang next nating gagawin is bubugahan natin to ng primer and lalagyan natin ng masilya or itong polyester body filler. So bakit ba tayo maglalagay ng polyester body filler? Kasi yung ibang part ng cover natin is may lubak, so hindi siya even. So lalagyan natin ng polyester body filler para maging even tong mga pati na ito. So bago natin yan masilihin, bugahan muna natin ang first layer nitong primer. So ito yung primer na gamit ko. Sa pag-apply naman ng primer ay dapat manipis lang para lang merong pagkapitan yung masilya na i-apply natin. So ayan, as you can see, manipis lang yung primer na i-apply natin kasi later on, pagkatapos nating masilyahan to, lalagyan ulit natin to ng primer and then tsaka natin lalagyan ng kulay na gusto natin. So, habang pinapatuyo natin yung ating front decorative cover, bibigyan ko muna kayo ng background kung ano yung nangyari sa ating decorative cover. So, itong cover ko pala is nababad siya sa DW40 and that's why kumulo yung kaniyang pintura. So, since tinamad ako, nung nag-repaint ako niyan, ang ginawa ko, instead na lihain ko yung parte kung saan kumulo yung kanyang pintura, ang ginawa ko, nilagyan ko ng paint remover yung lahat ng cover. That's why nagkaroon ng mga uneven surface yung cover natin. So, wag na wag nyo yung gagawin pag nag-DIY kayo. Wag kayong gumamit ng paint remover sa inyong mga plastic cover. Kasi pag gumamit kayo ng paint remover sa inyong plastic cover, yung cover ninyo is lumalambot. So, pag tinanggal niyo yung mga debris or mga pintura, pag scrape nyo is magiging uneven yung surface. At yan yung nangyari sa cover natin. That's why medyo napatagal. Instead na mag-repaint lang tayo, marami pa tayong process na ginawa para lang mabalik sa dati yung kanyang surface. Kasi pag uneven yung surface and a-applyan natin ng pintura, pangit tingnan kasi merong mga parte ng cover na lubak. Sa puntong ito ay tuyo na yung ating pininturahang cover at kailangan na natin siyang imasilya. So sa pagmamasilya naman, dapat nasa tamang halo yung ating polyester body filler at ng hardener para hindi siya mabilis tumigas. So since maliit na portion lang yung mamasilya natin, then konti lang yung ilalagay natin. So ang ratio pala nito guys is 50:1. Ibig sabihin 50% nito and 1% nitong hardener. So, may tamang pag-apply ng polyester body filler, pero since nag-DIY lang tayo, so we don't know exactly on how to do it. Pero sa mga expert, alam nila kung paano nila gawin kasi may mga hand, sila. Basta sa atin, imimix lang natin to ng maigi. And then, gagawin natin yung kaya lang natin. Diba? Tumigas na guys, tumigas na. Palpak yung unang mix natin. So, ayan guys, may mix tayo ulit kasi yung unang mixture natin ay tumigas na siya. Tapos na natin itong mamasilya and after this one, after 30 minutes, tsaka natin to lilihain ulit. So, as you can see, ang pangit ng pagkalagay ng masilya natin. Pero, well, it is what it is kasi, of course, first time pa natin tong ginawa. And mahirap talaga siya guys. So, madali lang tignan pero mahirap gawin. So, ayan. Ililihan natin to mamaya after 30 minutes para ma-even na tong mga lubak-lubak sa ating cover. Ang pagliliha or sanding ay isa sa pinakamahirap na proseso sa mga ganitong gawain kasi it requires time, it requires great effort, and aminin na natin, napaka-boring. But we have to undergo this process para maging pulido yung mga gawa natin. So, para sa finishing ng ating pagliliha, gagamit tayo ng 1000 grit para mas smoothin yung surface ng ating cover. Ayan, and earlier pala guys, ang ginamit ko is itong 400 grit para matanggal talaga yung malalaking debris sa ating body filler. And as you can see, yung mga lubak kanina or uneven surface is na-fill na siya. And kung kakapain natin, smooth na yung kanyang surface. So,
from 400, dediretso tayo sa 1,000. Pero if kayo yung tao na masilan and gusto nyo talaga ng pulidong trabaho, pwede kayong galing sa 400, kung meron kayong 800 grit, yun yung gamitin nyo bago 1,000. Pero sa akin, since okay naman, satisfied na ako sa kanyang smoothness, gagamit na lang ako ng 1,000 grit para sa pang-finishing natin. And we are good to go. Tapos na nating mamasilya at meliha yung ating front decorative cover and pinapatuyo lang natin siya, and afterwards bubugahan natin to ng first coat. Then after ng first coat, maghihintay tayo ng 30 minutes para madry yung kanyang first coat, then doon natin a-applyan ng kulay na gusto natin. So hindi na natin kakapalan yung kanyang primary coat kasi nga primer pala, para hindi na natin kakapalan kasi meron na siyang primer. So, itong mga sides na lang yung kakapalan natin, as well as itong may mga body filler, and we are good to go. So, finally, eto na guys. After nating mamasilya, ay in-applyan kaagad natin ng primer. So, ito, hahayaan natin to ng 30 minutes to 1 hour para mag-dry yung primer natin. And saka natin lalagyan ng kulay na gusto natin. So, ang kulay na ilalagay ko nito is same sa stock, which is color black. So, as you can see, napaka-smooth na ng surface niya compared talaga sa before. So, hindi nyo lang nakita yung before kasi hindi ko na na-videohan, pero grabing gas-gas na ito guys. And ang ginawa ko nga is umorder pa ako sa Rusi ng ganitong cover kasi nga akala ko wala ng pag-asa. So, since wala naman akong mapag-orderan kasi wala silang stock, kaya ginawa ko tong napaka-hassle, but at the end, worth it naman siya. So, meron lang mga konting imperfections, just like sa nakita nyo. I don't know kung kita nyo ba, pero bearable lang naman siya guys, kasi hindi naman talaga yan mapapansin kung hindi talaga titignan ng maayos. So, anyway, papatungan pa rin naman natin yan ng kulay na black, and then yung final finishing, which is yung glossy. As you can see, first layer pa to, pero maganda na yung kanyang kinalabasan. So, again, manipis na manipis lang dapat kapag nagle-layer kayo ng painting nyo. Huwag nyong kapalan kasi pagkakapalan nyo, pwedeng mamuo at mag-melt yung paint dito sa cover nyo. So, problema na naman. So, manipis na manipis lang yung every layer. So, ginabi na tayo guys, and hindi talaga natin natapos yung pagpipintura ng ating front decorative cover. Pero that is 95% done kasi ang kulang na lang dyan is yung clear coat or yung last coat na ilalagay natin. So, maglalagay tayo ng 2 layers. So, itong kulay black, meron na pala tong 4 na layers ang nakapatong. So, I think that's good. And maglalagay tayo ng sticker. Ito yung ilalagay natin na sticker. And that will be tomorrow kasi ngayon gabi na. And tomorrow na rin tayo maglalagay ng clear coat. So, yung clear coat, 2 layer lang yung ilalagay natin. So, ayan. Continue na lang natin tomorrow. Magandang umaga sa inyong lahat, and today ang gagawin natin ngayon ay i-continue natin yung pagpipintura sa ating front decorative cover. So as you can see, nalagyan ko na siya ng sticker para mapinturahan ko na siya ng clear coat. So 2 layers lang yung ipapatong natin and goods na siya. So ito na yung finished product ng ating pininturahang cover. So meron pa sana tong ikikinis kung meron lang tayong buffing tool. Pero since wala tayong pang buffing, so kung ano yung magiging resulta ng ating pagpipintura, so yun na lang din yung kasi wala tayong pang buffing tool. So kung magbabuffing sana tayo nito, ang gagawin natin dito is ililiha natin siya ng 1/5 na grit na liha para after ng pagliha natin, atin siyang ibabuffing. So since wala tayo nun, so ito na lang yung ating magiging final result. So, pag nakabili na tayo ng buffing tool, so, ibabuffing natin to. But for now, so, ito na yung kanyang resulta. So, as you can see, maganda naman yung resulta. As you can see, yan, bago na. And, after mga 24 hours, pwede na tong ikabit sa motor natin. So, thank you guys. Thank you for watching. And, thank you sa panonood ng video from the start up to the end. So, see you sa susunod kong video.